So, ayun ang hindi ko nakakalimutan pangako na na sinabi ni Marcoleta na kapag below 2,000 yung kuryente mo, yung bill mo, babayaran niya. Nasa na po? Sir Marcoleta, ang ingay-ingay mo dyan sa Senado. Dapat imbestigahan ka sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo tinutupad yung pangako mo. Yung 2 kuryente, bill ni Marcoleta. Sabi niya, pag lumagpas ng 2,000 yung bill, iba na yan. Ang pinapangako niya, basta hindi lalagpas sa 2,000 yung kuryente. 2 months na, pero bakit ganun pa din? May pinagbago ba? Ala pa rin. Ganyan ang mga style ng mga ob-ob. Dito sa video na pag-uusapan natin ngayon, ito yung mga tao na pilit nilang ipinagtatanggol yung kanilang senador. Na akala mo naman kung ano na ang napakalaking nagawa nito dito sa Pilipinas. Kung tutuusin, ilang beses na nagpabalik-balik itong senador na ito na pinagmamalaki nitong 2 ob-ob na vloggers na nagbigay, kuno, nag-donate ng kanyang sweldo. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala at maraming salamat doon kay boss. Nakalimutan ko lang yung mo boss. Pasensya na po. Hindi ko na screenshot yung iyong request. Eto na yon, yung request mo kanina. Nag-comment kasi ito doon sa video natin na ito daw si Batang 2H Maynila. Binabanatan si Senator Rodante Marcoleta. Kaya sabi ko sa kanya, noted boss. Kaya boss, kung nanonood ka ngayon, pakicomment mo muli na ikaw nga ang nag-request nito at ito granted na. Ito ngayon ang pag-uusapan natin. At syempre pa, shoutout sa lahat ng mga viewers natin, mga subscribers natin, mga non-subscribers. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa Munting Channel ni Boss Rick Reaction TV, pakipindot nyo na yung kulay pula dyan at para magsama-sama tayo rito. Ngayon, bago natin simulan, itong 2 ob-ob na mga vloggers na ito, kung gaano nila pinagmalaki yung kanilang senador at ang senador na nakikita naman ng taong bayan na gumagawa ng kanyang kaukulan, gumagawa ng kanyang trabaho, pilit pa rin nilang sinisiraan. Yan ang pag-usapan natin sa video na ito. Kaya mas mabuting panoorin natin ang video. Pero bago tayo magsimula, of course, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Nandito na naman po ang inyong likod, Boss Rick Reaction TV na mambubulabog sa mga natutulog ninyong kaisipan. Kaya kung natutulog pa yung mga kaisipan ninyo, gising na, bangon na. Eto na naman ang ating programa na magbibigay ng kaliwan, magbibigay ng impormasyon at magbibigay ng mga kaub-uban sa mga ob-ob ng mga vloggers. Kagaya ng sinabi natin kanina at kagaya ng napanood nating video, yan ang ipagpatuloy natin pag-uusapan dito. Unahin natin itong si Manila 2H. Ano ba yan? Manila 2H Manila. Basta, eto na yon. Panoorin natin yung kanyang video at meron siyang kasama. May kasama siya rito na parehas. Pansinin ninyo ha, parehas yung kanilang content, parehas yung kanilang pagsasalita, parehas yung kanilang paghahalintulad, lahat na parehas. Sila lang yung magkaiba. Hindi ko alam kung magkaparehas din itong mga ito. Kayo nang humusga mga kapatid, mga kababayan, mga boss. I-comment ninyo dyan sa baba kung anong masasabi ninyo dito sa 2 ob-ob na mga vloggers na ito. Kaya kung ready na kayo, panoorin natin. Pero siyempre, tanungin natin kung okay na ba ito. Payag kaya ito na ipasok natin dito sa ating channel? Manila 2X, pasok ka na! Pwede na lang. Pasok natin, ayun na! Balik lang tayong konti. April 21, 2025. Ito po ay bago po ang senatorial elections, bago po ang midterm elections. So, noong April 21, 2025, meron pong pangakong binitawan si Tito Soto. So, siya po ay tumatakbong senator, itong si former Senate President. Sabi niya, kung papalaring makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo. Ibibigay ko ito sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. So maliban sa magagandang mga plataforma, ay meron siyang pangako. Hindi niya kukunin yung kanyang sahod. Ang gagawin niya ron, ibibigay niya ito sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng mga scholars. Siya yung magpapaaral doon sa mga estudyante. Siguro, iba't ibang klase, bibigyan niya ng baon, ng panggastos, allowances. Yun ang pangako ni Tito Sen noong April 21, 2025. Marami pong mga politikong nangako. Actually, si Cayetano Kupal. Tagal ng pangako yan. Tatandaan niyo ba yung 10K? Yung 10K na pinangako ni Cayetano na ngak-ngak ngayon dyan sa Senado. Nasaan na yung 10K? Cayetano, puro ka lang pangako, hindi mo naman tinutupad. Ito pa, isang nangako. Si Marcoleta. Senator Marcoleta, senator na ito. Pero bago siya naging senator, sabi niya,
Kapag ang kuryente ay hindi po tataas ang 2,000, sasagutin daw iyan ni Marcoleta. Kung ang kuryente ninyo below 2,000, sagot na raw yan ng gobyerno. Sabi ni Marcoleta yan, nangako siya. Alam niyo yan, mga kababayan. Hindi ko na hinahanap yung pangako na yun, pero nangako siya. Ano na? Anong petsa na? Kailan sila umupo? July, August, 2 buwan na. 2 buwan na. Nasaan na yung pangako mo, Marcoleta? Wala ka, puro ka lang pangako. Nakalimutan mo na ata yung pangako mo. Hanggang ngayon, 2 buwan na, hindi mo pa ginagawa yung pinangako. Syempre, ito kasi mga politiko, ang gagaling po mangako. Ang babait po niyan kapag panahon ng kampanya. Diba? Kapag panahon ng kampanya, ang dali po lapitan niya mga politiko na yan. Mga politiko na yan. Pag panahon ng kampanya, saka sila ang lumalapit sa tao pag panahon ng kampanya. Pero nung nanalo na, madali pa rin naman lapitan. Mahirap lang hanapin. Yung mga visit na yan. Diba? Madali lapitan pero mahirap hanapin. So, ang dami nila mga pangako. Kung pwede nga lang, ipangako ang langit at lupa. Diba? Lahat ng kalsada dyan na ayos, sisirain ko, papalitan ko yan. Yung mga ghost projects na yan, itutuloy natin yan. Dami mga pangako ng mga politiko. So, ayun ang hindi ko nakakalimutan pangako na na sinabi ni Marcoleta na kapag below 2,000 yung kuryente mo, yung bill mo, babayaran niya. Nasa na po? Sir Marcoleta, ang ingay-ingay mo dyan sa Senado. Dapat imbestigahan ka sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo tinutupad yung pangako mo. Kagaya nung sinasabi nila dati, nangako si Presidente Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas per kilo. Tinupad naman yan di ba? Nung natupad na, may reklamo pa rin itong si Princess Sara. Di ba? Tinupad na may reklamo pa rin. So talaga, alam mo naman yung mga didilis, yung utak niyan, wala talagang kontra sa gobyerno. So, eto pong si Tito Sen ay nangako po. Kung papalaring makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo, bibigay ko ito sa mga mahirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. So, nung pagkatapos po ng eleksyon ay nanalo po si Tito Sen. Ngayon, ang tanong, tinupad ba ni Tito Sen ang kanyang pangako? Ito mga kababayan, nakasweldo na raw siya. Natanggap niya na yung kanyang sweldo 2 months. So, pati sa Senado, delay ang sahod. Na-delay yung sahod nila. So, 2 months na ibigay yung sahod. Anong nangyari ngayon? Simula nung naipangako ni Senator Tito Soto, nandito na ang kanyang sweldo para sa ating mga estudyante na nangangailangan ng tulong. Idodonate niya yung kanyang 2 buwang sahod as promised. Ayan, ang gagawin ninyo, yung mga scholar, yung mga nangangailangan ng tulong, magsabit kayo ng inyong request, iscan nyo po etong QR code. At syempre, re-reviewin yan ng staff ni Tito Sen. Ang dami ninyo pa sa kalye. Ganon at ganon din naman yung target ninyo. Talagang gusto ninyo siraan ang aming senador na si Senator Rodante Marcoleta para lang masabi ninyo na napakagaling ng inyong senador. Pero bago tayo magbigay ng reaksyon sapagkat mamaya bibigyan natin ng malupitang reaksyon, meron pang isa. Eto, kilala na ninyo ito. Yung hindi nakakakilala nito, Ob-Ob. Eto, panoorin ninyo isang Ob-Ob nito. Eto ba, pansinin ninyo muna bago ninyo tapusin itong video na ito. Pansinin ninyo yung mga sinasabi nila. Pansinin ninyo yung mga kagaya na sinabi ko na kanina kasi paulit-ulit. Ipasok na natin, dahil na. Ob-Ob, pasok! Si Tito Soto, dito nga po sa kanyang ginawang kabayanihan. Imagine, kasi si Mima Alicia, mga minamahal, hindi po tayo nabigyan ng opportunity na mabigyan ng scholarship before. Kasi kadalasan dito sa amin palakasan kasi yung nasa abo, sila yung, yung may biyayang natatanggap. So kahit anong lakad mo, sobrang hirap. And even nasa 4-piece, hindi kami nabigyan ng pagkakataon na makasama sa 4-piece. In fact, sobrang hirap na namin doon to the point na nangangaho yung mama ko, si Mima Alicia ninyo, nag-online selling. Ang dami kong pinagdaanan, kahit 10 piso yung tubo, pinapatos ko. Although, naabutan ko naman yung free college loan ni Bamakino, mga minamahalan. I'm so grateful kasi nakatungtong ako kahit paano ng second year college. Pero syempre, yung pang-araw-araw na gastusin. Anyway, alam niyo yung pangako ni Tito Soto, kung mananalo siya. Basahin natin Tito Soto, nangako na ipapamahagi ang kanyang sweldo sa Senado sa mga mag-aaral. So walang balak na kuhanin ni dating Senate President Tito Soto ang kanyang magiging sweldo sa Senado kung sakali siya ay mahalal muli sa 2025. Ayon sa kanya ay mas gugustuhin niya na ipamigay na lang ito sa may hirap na kabataan ang kanyang sweldo para magamit sa kanilang pag-aaral. Sabi niya, kung papalakin daw siya na makabalik sa Senado, hindi niya daw kukunin ang kanyang sweldo.
ibibigay niya lang daw ito sa may hirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. Eh, tinupad niya. Mga minamahal, ipakita ko sa inyo Yan simula na ang naipangako ni Senator Tito Soto, nandito ang kanyang sweldo para sa ating mga estudyante na nangangailangan ng tulong. Maaari niyong isumite ang inyong request gamit ang QR code sa iba. So, Senator Soto donate his first 2 months salary as promised. Delayed kasi ata yung sweldo siya sa Senado, no? Mga minamahal. Pero, alam niyo sa lahat ng mga nangako, isa, si Tito Soto, talaga sa mga tumupad. Kasi ang daming nangako for example, si Alan Peter Cayetano. Diba? Ano yung pinangako? 10,000 na ayuda sa bawat mamamayang Pilipino. Natupad ba? Wala. Linipad na lang sa hangin. Nanalo na lahat-lahat. Wala. Ganun pa din. Diba? O sino ba? Yung 2 kuryente bill ni Marcoleta. Sabi niya pag lumagpas ng 2,000 yung bill, iba na yan. Ang pinapangako niya, basta hindi lalagpas sa 2,000 yung kuryente. 2 months na pero bakit ganun pa din? May pinagbago ba? Ala pa rin. Diba? Mga minamahal. So, nakakaiyak man, nanalo yung mga senador na nangako, diba? Pero hindi naman marunong tumupad sa pinangako. Ang dami niyong sinabi pero wala pa rin kayong sinabi. Yan ang ating irilibat dito sa mga ob-ob na ito. Napansin ninyo? Halos magkapareho, talagang kopyang-kopya. Nag-usap kaya ito? Ang hindi ko lang matandaan dito kung ilang oras. Sino ang nauna sa kanila? Itong si Ob-Ob 1 o itong si Ob-Ob 2? Hindi ko alam. Siguro, nag-usap-usap ito sila para eto itatapik natin. Halatang halata. Ang tanong ni Boss Rick, magkano? Tatanong lang ako rito magkano? Kasi sa mga ganitong style, halatang may alam na ninyo, may ganong involved. Bakit? Pinagmalaki nila si Senator Tito Soto. Tama naman at maganda naman. Tayo naman dito ay pumupuri din sa ginawa ni Senator Tito Soto. Kung tawagin Tito Sen, maraming salamat sa iyo, Tito Sen. Kasi nga, hindi mo kinuha yung sahod mo. Pero ang tanong, ang pinagyayabang nitong dalawa na ito, natupad na raw yung ipinangako ni Tito Sen na hindi niya kukunin yung sweldo niya sa Senado at ibibigay niya doon sa mga estudyante. Natupad na ba mga ubaw? Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kayo humusga dyan sa baba. Para sa akin dito, hindi pa natupad. Sinabi pa lang ito Oo nga, sumweldo na siya. Pero ang tanong, naipamigay na ba? Yan tayo Ito yung mga klase ng mga vloggers na halatang halata sa pagmumukha pa lang nitong mga ito, mga op-op na ito. Unahin natin itong lalaki. Lalaki ba ito? Mga kapatid, mga kababayan, mga boss, sagutin niyo ako ng diretso. Lalaki ba ito? Hindi kayo makasagot. Alam ko na ang ibig niyo sabihin. Sige, ipagpalagay nating lalaki ito. Kasi taga Manila 2H ito. Batang Maynila 2H. Batang Maynila daw. Ang tanda-tanda mo na. Bata ka pa. Sino nagsabi sa'yo bata ka ba? Matanda ka na. Dapat sa'yo matandang Maynila 2H. Yun dapat sa'yo. Ginagaya mo si Yorme. Si Yorme. Ano yun? Bata ang mukha nun. Matanda ng edad doon, pero bata ang mukha. Huwag mong gagayahin yun. Yun talagang Batang Maynila. Yun ang original na Batang Maynila. Pero ikaw, ampong ka lang. Batang Maynila. Ang tanda-tanda mo na, Batang Maynila. But anyway, unahin natin ang sinasabi nitong ob-ob na ito. Pinagmalaki niya si Senator Tito Soto. Of course, hindi naman kaila sa atin na maganda yung ginawa niya, magandang plano. Plano pa lang yan. Pag sinabing plano, nagawa na ba? O hindi pa? Sagot! Hindi na naman makasagot yung mga op-op. Kasi mga op-op kayo. Hindi nyo nasasagot. Diba? Plano, ibig sabihin plano. Parang ako, halimbawa. Pag ako sumweldo dito, halimbawa lang pag ako sumweldo dito, at kayo, nagpamiyembro kayo dyan sa mga kung ano-ano ko dyan, at kayo bumili ng mga produkto na nakatag dyan sa mga video ko, pag nakuha ko yung commission ko, ipamimigay ko. Ngayon, may bumili. Tapos, nagkaroon ako ng komisyon. Binigay ko na ba o ipamimigay ko pa lang? Sagot na naman. Kayo, lalo na kayo mga itong dalawang ob-ob na ito. Hindi rin makasagot. Kasi mga ob-ob kasi kayo. Buti pa yung mga subscribers ko. Bilis sumagot dami kagad sagot Sumagot kagad, sabi nila, boss, plano pa lang. Ipamimigay mo pa lang. Pero hindi mo pa binigay. Iba yung ipamimigay sa ibibigay pa lang. Mga ob-ob talaga. Diba? Hindi nila naintindihan yung past tense at saka yung present or present tense at saka yung future tense. Hindi na naintindihan yun. Ibinigay ko yung bunga. Naibigay ko na ba? Hindi pa. Naibigay ko na. Ito, ginagawa lang natin na sample dito para maintindihan itong mga ob-ob na pinagmamalaki nila itong si Senator Tito Sen. Tapos ang mga thumbnail pa nito, akala mo kung supalpal si Senator Marcoleta kay Tito Sen. Yan ang mga thumbnail nila. Sa totoo lang sa banda,
Ito naman ang tanong ko sa inyo. Granting na totoo yung mga sinasabi ninyo na hindi kinuha ni Tito Sen yung kanyang sweldo 2 buwan sa Senado. Ang tanong, ilang taon siya nanilbihan bilang senador dyan sa Senado? Sagutin nyo ako mga ubob. Hindi na naman kayo makasagot kasi mga ubob kayo. Malakas ang aircon ko pero pinagpapawisan ako. Ito maganda, ganado ako pag ganito. Pinagmamalaki ninyo, halatang halata na magkakutsaba kayo. Halatang halata na merong na nagbibigay sa inyo para sirain ang ginagawang investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta na ngayon. Ngayon, hinuhukay na paunti-unti yung mga ghost project sa flood control. Alam naman natin, alam ko sa sarili ko na yung mga politiko na tinutumbok ngayon ni Senator Rodante Marcoleta kakampi ninyo na mga ob-ob kayo, mga vloggers kayo. Ang yayabang ninyo, ang sarap nyo pag-uumpugin. Pag-uumpugin ko kayong lahat. Halatang halata, huwag naman kayo pahalata. O ikaw, Batang Maynila, Tandang Maynila, 2X, sagutin mo ako. Tandang Maynila, tumanda ka na sa Maynila. Pinagyayabang mo. Kitang-kita. Nakita ninyo kung sino ang halimbawa na ginawa nila? Alan Peter Cayetano, si 10K Boy, nung panahon ng pandemya. Hanggang ngayon, umaasa pa sila sa 10K. Nek-nek ninyo. Kung ako, makakalapit kay Senator Peter, sasabihin ko, wag mo na ibigay yan. Mas magandang iyo na lang. Ibigay mo na lang doon sa mga higit na nangangailangan kaysa dito sa mga tao na ito. Pangalawa, di ba? Una, para hindi nila matumbok ng diretso, may mga maraming pasakalye itong mga ito Pasakalye nila, una si Senator Peter, tapos pangalawa nila ngayon si Senator Rodante Marcoleta, para hindi halata na demolition job itong ginagawa nila. Nek-nek ninyo. Hindi kayo obra kay Busrek. Papunta pa lang kayo, sasalubungin ko kagad kayo, mga ob-ob kayo. Talaga naman yung target nyo rito, si Senator Rodante Marcoleta, sapagkat sinisingil ninyo yung kuryente na 2 buwan pa lang nakaupo sa pwesto itong Senator Rodante Marcoleta. Tapos, mamaya, pag-usapan pa natin yan. Itong ob-ob na ito, itong matandang Maynila 2X, akala mo kung sino? Tignan mo naman mukha. Sa mukha pa lang Panalo na tayo dyan. Huwag kasi ako, huwag kasi kami. Iba na lang. Hindi kayo halata. Huwag kayo pahalata. Diba? Para hindi umaba naman yung ating pagbibigyan ng reaksyon dito, para mabigyan natin ng reaksyon. Eto na naman yung isa pa. Kilala nyo ito? Si Marcoleta raw. Senador Rodante Marcoleta. Yan. Hirap na hirap ka na nga magsalita, pinipilit mo pa rin, bigkasin. Tapos, nagkwento pa sa talambuhay niya. Ob-ob. Kinuwento niya pa. Nakisyo daw mahirap sila. Talaga naman, sa mukha mo pala, mukha ka na mahirap. Huwag mo nang ikwento, alam na namin yan. Kasi ang tao makikita mo yan sa pagmumuka. Kaya hindi ka na magkwento, alam na namin yan. Hindi raw sila nakasali sa purpose. May balak pang sumali sa purpose. Tapos ito pa, ang daming pasakalye nitong ob-ob na ito. Tawagin nating Miss R. Ang daming pasakalye. Doon din ang tumbok kay Senator Rodante Marcoleta. Talagang pinahirapan ako itong ob-ob na ito. Ang anong dahilan? Sino ang sinabihan niya naman? Sino ang ginawa niyang halimbawa? Alan Peter Cayetano, si 10K Boy. Sino sunod? Senator Rodante Marcoleta. Hindi nyo ba tinumbok agad? Ang dami nyo pasakalye. Napansin ninyo sa bungad ng kanilang mga video, ang daming pasakalye. Kayso ganito, ganon. Laka! Siya raw, nakinabang daw siya sa libreng college tuition ni Senator Bam Aquino. Ang tanong ko sa sino ba? Sino ang nag-approve niyan? Panahon niyan ni PRRD. Kung hindi mo alam, 2017, inilabas yan. Inaproban yan ni PRRD. Ngayon, kung walang puso, yung presidente natin, yung dating presidente natin, hindi niya yan aproban. Pumasa sa Kongreso, pumasa sa Senado. Pagdating kay PRRD, pasadong-pasado. 2017. Kaya naging batas yan. Pinagyabang pa nila yung kanilang PBBM na 20 kilos na bigas daw. Naganap. Nangyari naman. Totoo naman nangyari. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan lang ang tinagal yan. Dapat, pagka tinupad mo, simula na maupo ka hanggang doon sa pagkatapos sa termino mo, tuloy-tuloy yung mga sinasabi mo. Yan ang dapat. Hindi yung tinupad nyo lang kasi panahon ng eleksyon. Ngayon, tapos ng eleksyon, tinupad nyo pero selected naman yung makakabili. Kayo mga kababayan, mga boss at mga kapatid, nakabili ba kayo ng 20 pesos per kilo na bigas dyan sa mga lugar ninyo? I-comment nyo dyan sa baba. Kasi ako wala akong alam. Napapanood ko lang sa TV. May 20 kilos na bigas pala. Pero ang tanong, saan ka makakabili? At kung sino ang pwede bumili? Selected. Isamantalang lahat ng tao,
nagugutom. Huwag nyo sabihin hindi kayo nagugutom, mga ungas, mga ubob. Ito yung dito natin nakikita, itong mga vloggers, mga style nila na may ganon. Samantalang kami rito, kahit wala kaming bayad, hindi kami binabayaran ni Senator Rolando Marcoleta, ilalaban namin, ipagtatanggol namin sapagkat yun ang katotohanan. Walang bayad. Kagaya ng eleksyon, Iglesia ni Cristo lang sa kalam. Hindi mo mababayaran yan. Di ba? Naalala ninyo, may video, pinalabas si Ubob. Oh, bakit hindi niya ipakita yung mukha? Di ba? Ginagawa ninyo ng kwento para ma-divert yung mga tensyon ng tao dyan sa ginagawang ghost project ng flood control dyan sa Senado. Pero yari kayo ngayon. Ha? Yari kayo. Nandyan na sa Senator Rodante Marcoleta. Nabubulol talaga ako pag ganito ang mga kausap ko. Gusto ko lang palabasin dito, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, itong mga style nito. Dalawa lang itong nakita ko. Hindi ko alam doon sa iba. Baka bukas na naman sila magpapalabas ng ganito. Iisa ang motibo. Iisa yung kanilang content. Paiba-iba lang siyempre. Mag-uusap yan. May group chat yan. Mag-uusap yan. Ibahin lang natin yung intro. Ikaw mag-intro ka nung mahirap ka pa. Hanggang ngayon naghihirap ka pa din. Yung isa naman, si Tanda, bahala ka na sa buhay mo kasi matanda ka na. With that, shoutout sa inyong lahat. Pasensya na po kung ganito tayo rito. Talagang ganito si Boss Rex pag ganito ang harap natin dito. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Sana po nag-enjoy kayo dito sa video na napanood natin ngayong araw na ito. At huwag po ninyong kalimutan, mag-iingat po tayong lahat. Puwera lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.